Buong detalye bakit hindi kasama si Ken Chu sa Forever First World Tour. Makalipas ang mahigit 20 taon, muling nagsama-sama sa iisang entablado ang mga miyembro ng kinikilalang OG boy group noong early 2000s. Dahil dito pinag-usapan ng apat na lalaki at nagsimulang sumabak sa mga concert tour mula noong debut nila taong 2001. Ang kanilang concert tour, ang Meteor Garden F4 Music Party, ay nagkaroon ng 3 palabas sa Taiwan at Singapore. Ang kanilang unang world tour, ang Fantasy Live Concert World Tour, ay ginanap noong 2002 hanggang 2003. Makalipas ang 10 taon, ay nagkaroon ng reunion ng F4 para sa Jiangsu Television Spring Festival Gala noong 2013. Ito ang nagsimula muli ng nostalgia para sa seryeng Meteor Garden at binalikan ng mga fans ang kanilang nasimulang karera noon. Hindi naman nakalain na makalipas muli ang 12 taon. July 2025, nagsama-sama silang muli bilang guest performer sa concert ng Taiwanese rock band na Mayday. At mula noon napag-usapan na ang tungkol sa pagbabalik entablado ng grupo. Noong December 2025 naman nagsimula ang kanilang reunion tour bilang isang 3-piece group na pinamagatang Forever City of Stars Tour. Simula sa mga syudad sa China tulad ng Shanghai, Chengdu, Shenzhen, Wuhan at Chongqing. Dinala rin nila ang kanilang concert tour sa Southeast Asia na sinimulan sa Jakarta, Indonesia noong May 2026 at sumunod ang Pilipinas nitong nagdaang June 27 sa Philippine Arena sa Bulacan. Susunod naman sa listahan nila ang Bangkok, Thailand, Kuala Lumpur, Malaysia at Singapore. Subalit maraming fans ang nalungkot nang malaman nilang isang miyembro ang hindi makakasama sa reunion. Ang minahal ng mga fans na si Ken Chu na gumanap sa papel ni Seaman ay hindi nila nakitang nag-perform sa entablado noong Sabado. Ang katotohanan dito ay magmula pa lang na i-anunsyo ang concert tour sa Shanghai noong 1 taon. Hindi na nakita pang kasama si Ken sa reunion concert tour na ito. Sa halip pinalitan siya ng miyembro at leader ng rock group na Mayday na si Ashin, na siya ring nag-ayos at nag-organisa ng kanilang pagsasama-sama sa isang pagtatanghal. Maraming fans ang nagsabing hindi makukumpleto ang grupong F4 kung may mag-a-absent na isa. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon si Ken sa kanyang mga panayam na ipaliwanag kung bakit siya hindi nakasama sa concert tour na ito. Ayon sa kanya, ang pagkawala niya at hindi pagsama sa concert reunion ay dahil sa ilang mga unresolved disagreements sa organizer na Ben Music. Tinanggihan niya ang mga partikular na kahilingan noong preliminary negotiation at hindi inaasahang hindi nakasama sa final tour lineup. Naganap ang sitwasyon sa ilang yugto kasunod ng mga exploratory talks tungkol sa isang 25th anniversary tour, ang F3 Tour, the 25th anniversary tour produced by Ben Music, kasama sina Jerry Yan, Vic Chow at Vanessa Wu, with special appearances by Jay Chou and Mayday's Ashin. Noong una ay kumalat ang mga chismis na inalis ng organizer si Ken dahil masyadong maaga niyang tinalakay ang mga hindi pa na-finalize na detalye sa mga live broadcast na ginagawa niya sa kanyang social media. Nilinaw ni Ken sa isang Instagram na wala siyang kontrata para sa proyekto. Nalaman na lamang niya na hindi siya kasama sa lineup sa pamamagitan ng mga ulat ng media, matapos tanggihan ang ilang mga bagay na itinakda ng mga promoter. Ipinahayag niya sa publiko ang pagkalito sa mga organizer na gumagamit ng taktika ng smear sa halip na direct nang makipag-usap sa kanya. Ang kabuuan ng kanyang IG Live ay nagsasabing tinanggihan niya ang 3 specific demands mula sa mga organizer na humantong sa pagkasira ng kanilang komunikasyon. Binigyan diin niya na habang may mga paunang intensyon na makilahok sa reunion, walang formal na kontrata ang nilagdaan sa pagitan niya at ng mga organizer. Sinabi niya na pagkatapos niyang tanggihan ang kanilang mga kahilingan, pinutol ng mga organizer ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanya at itinuloy ang plano kasama ang natitirang 3 miyembro. Sa kabila nito, hiling niya na maging maganda ang karanasan ng groupmates, lalo na't dala nila ang alaala ng maraming henerasyon, hindi nakatali sa isang kontrata, at iniiwang bukas ang pinto para magkaroon ng 4-member reunion sa hinaharap.
Gayunpaman, isang public apology naman ang inilabas ni Ken sa kanyang social media. Ayon sa ulat na lumabas, humingi siya ng paumanhin noong December 25 para sa kanyang mga naunang pahayag tungkol sa Ben Music at sa buong reunion concert drama. Nagsimula ang hindi pagkakaintindihan na ito ilang buwan ang nakalipas nang i-leak ni Ken ang mga detalye ng F4 reunion sa livestream na nakaapekto sa proyekto. Pagkatapos nito, pinutol umano ng Ben Music ang pakikipag-ugnayan at hindi siya isinama sa lahat ng mga pagtatanghal ng reunion. Inamin ni Ken na nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon matapos makatanggap ng constant barrage of malicious private messages at online bullying mula pa lang noong reunion ng F4 noong September. Sinabi niya na ang nangyari seriously disrupted his work and unjustly impacted his family, leaving him physically and mentally exhausted. Ngunit ilang araw bago mangyari ang paghingi niya ng paumanhin sa mga nasabi, may ilang beses na rin na nabanggit ni Ken si Ashin. Nang mabanggit kasi ni Ashin si Ken at sinabing hindi ito makakasama pansamantala, tinawag ni Ken ang pahayag niya bilang just polite talk at sinabihan ng mga tagahanga na pakinggan na lang nila pero palipasin din ang mga nasabi tungkol sa kanya. Samantala, sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan na ito, lubos naman ang pagpapasalamat ni na Jerry, Vic at Vanessa kay Ashin dahil sa pagod at puyat na inilaan niya para maging posible ang pagsasama nila sa entablado. Kung hindi dahil sa kanya, walang F4 o F3 kung ngayon ay tawagin ng mga fans na magaganap. Para kay Ashin, nakasama siya sa reunion dahil hindi niya kayang hayaan silang tatlo na dali ng lahat ng pressure sa entablado. Higit sa lahat, hindi rin daw niya kayang hayaang mawalan ng pag-asa ang mga fans na 20 taon nang naghihintay sa pagsasama nila. Hindi siya kailanman naghangad na palitan ng pwesto ng sinuman. Sa katunayan, sa likod ng 22 concerts ng May Day, nagkaroon pa rin siya ng oras para sa reunion ni na Jerry, Vic at Vanessa. Siya ang tumayong chief planner and music producer, oversaw stage design and music arrangement. Kasama rin siyang sumulat ng tour theme song na Forever Forever kasama si Jay Chou. Siya rin ang nangasiwa sa bawat rehearsal at detalye ng concert. Ang stage design na ginamit sa Indonesia at Philippine concerts ay ideya lahat ni Ashin at maging ang mga susunod pang concert venues ay siya rin ang mamamahala. Nakakuha man ng matinding kritisismo si Ashin sa pagsama niya sa reunion concert. Hindi naman siya tumigil na mapasaya ang puso ng mga tagahanga ng F4. Umaasa naman ang mga fans sa buong mundo na magkakaroon pa rin ng pag-asa na makitang umakyat at magtanghal sa iisang entablado, sina Jerry Yan, Vic Chou, Ken Chu at Vanessa Wu, ang apat na lalaking nagbago sa buhay nila noong kabataan nila, na patuloy nilang mamahalin, hahangaan at susuportahan hanggang sa pagtanda ng bawat isa sa kanila. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.